Na ECU mo pinadala sa akin. So, in-enhance ko lang yung mga ginawa dito. Okay, so pinadala mo sa akin kasi ito bakbak na. Ngayon, inayos ko lang yung mga pa and then may parts lang ako na may nawala kasi isang parts dyan. Okay, pakita ko sa iyo ha. So, pinadala mo sa akin ito, sabi mo walang cranking. Ngayon, pakita ko sa iyo ngayon na may cranking na yan. Okay, so okay naman yung kalagayan ng CKP system. Okay, okay din yung kanyang power supply. Ayan, okay din yung output ng kanyang starting. Okay, so ignition system good din naman, walang shorted. So cranking, yan o, okay siya. Okay, wala lang kuryente kasi keyless itong motor na to. So hinihintay ko na lang ipadala mo sa akin yung keyless saka yung remote, pero working na yung ECU mo, cranking na o. Lakas o, isa pa. Okay, so yung keyless mo na lang. Ito na yung ECU mo. Okay, so ito na yung na-repair natin, and then ito na yung receiver na pinadala mo sa akin. Testing natin ngayon kung ano yung status na ng ECU mo, kung may kuryente na ba or good na ba yung mga sensor. Ayun, so good na yung kanyang CKP system. Power supply good na rin. Okay, yung output good na rin. Sunod, papakita ko sa inyo yung mga ECU na may problema sa input. Makikita nyo rin yung mga voltage na mag-iiba rin yan. Okay din yung kanyang mga system sa sensor. And then, tingnan natin ko yung may pump dyan gumagana. Ayun, gumagana yung pump. And then sa IEC, yan, yun, walang reaction sa IEC. Okay, so ibig sabihin, may problema pa to sa part na to sa ECU. Kasi walang response yung yan o, wala siyang minor. Okay, so may ayusin pa ako dito sa ECU mo. So una kong inayos dito, cranking. Ngayon tingnan natin kung may kuryente at injector naman. Okay, ayun, meron, may injector at may ignition. Ayan, ang problema na lang ngayon ay yung sa ayun, sa idle. Ayan o, wala siya, hindi umiikot ngayon yung IEC. Ibig sabihin, buksan mo natin to or ayusin mo natin to. Okay, so nakita ko na yung problema sa ECU. So ito nangyari. Ayun, kung makikita nyo guys, ayan o, nakita nyo yung part na to, putol o. Siguro nung sinikwat niya yung ECU, yan ang hirap guys pag sikwat minsan at di nyo kabisado ECU, mababasag nyo yung pinaka board na yan. So mas maganda may puller kayo para maingatan nyo yung board na yan. Ayan o, putol talaga siya o. Okay, power supply yan. And then may isang part siya na nawala din kasi binakbak nila guys yung ano, yung likod na pakalaking bakbak ko. Ayan o, hindi ko malaman ba't ganyan ang pagkabakbak nyan. Tingnan nyo yung nawalang parts. So ayan o, kung mapapansin nyo to, may parts siya nakalagay dyan. Ayan o, ayan, ayan. So 138, tandaan nyo 138 ha. Pakitaan ko kayo ng good na board. Ito yung good na board. Ayan o, may nakalagay siya na part dyan. Ayan, ayan o. So 138 din yan. Pansinin mo, 138 din siya. And then dito sa pinakasulok yung naputol, dapat magkarugtong yan. Ayan o, yung side na yan. Ayan, sa may tornilyuan. Okay, nakita nyo, magkarugtong. So sa kanya, putol siya. Ayan o, putol ang nangyari sa kanya. So gagawin mo natin to, dugtungan natin to. And then lagyan natin ng part yung may nawala doon. Ayan. So pag may mga ganito kayong ECU, ayan, nagbibisyo yung mga technician nyo, dalhin nyo lang dito yan kay Aaron Mekaniko. And then makikita natin yan at matetest natin yan kung saan yung problema ng ECU nyo. Ayan o, mga nakapila. Meron pa doon o, ECU ng Vespa, ECU ng Aerox, and then yan dami o, dami niya no, tambak. Okay, diba? Tapos meron pa doon, meron pa tayong gagawin doon. Okay, so update ko na lang kayo guys after ka madugtong yan. After natin na ma-repair, ayun na siya. So meron na siyang nilagay natin na parts. And then tingnan natin yung kabilang side, yung may naputol. Ayan, nilagyan ko siya ng jumper, and then meron na siyang yung paste na yan. Okay, so hintayin na natin matigas yan kasi hindi nahanap ko pa yung UV light ko, hindi ko makita eh. Pero uy, burn out yung uy, yan, burn out pa dito sa
ano ko, working area. Ayusin ko muna. Ayun, okay na. Okay na ulit. So, ngayon, testing natin tong ECU dun sa ating emulator. And then, tingnan natin kung ano nang nangyari dun sa kanyang sensor na hindi gumagana kanina. Okay? Ito na, testing ko na. On ko yung susi. And then, ayun, ayaw pa rin gumana. Off natin. Gumana na. On natin. Okay. Off. Yan o, pumapalo na siya. So, okay na yung ating ECU. So, gumagana na rin yung kanyang IC. Cranking, okay na rin siya. Okay. Yan o. And then, okay na rin yung kanyang lahat ng sensor. Okay na. So, babalutin na lang natin to. And then, papaship back natin to sa ating client. Okay? Yan o. Working na siya. Alright. Ayan, magkakaroon na ng minor yan. Ayan. So, bawat sensor sa motor kasi napakahalaga yan. Dito sa ating emulator, nakikita natin kung ano yung mga problema dyan.